Hello guys, welcome back again sa ating YouTube channel no, The Action Man. Una sa lahat, may love shoutout po sa lahat ng mga kakampeng at sa mga hindi man mga kakampeng. Kung interesado ka sa bidyong ito, patapusin mo na hanggang dulo at huwag nyo nang kalimutan na i-like at i-share ang ating video para malaman naman ng iilan sa ating mga kababayan na nagtutulog-tulugan sa katotohanan. So muli naman nagbabalik ang nag-iisa nyong host na si The Action Man para magbigay ng komentaryo at reaction sa mga mainit ng issue ng bayan. So ito ho mga ka-action, mga kakamping no, may gusto lang po ako na i-share sa inyo. Regarding po ito sa parang stress na po si Senadora Amy Marcos at nalulungkot na ho ng sobra-sobra. Ako din ho ay naaawa na para bang stress na ito si Senadora. Ano bang nangyayari kasi kay Senadora? Mga ka-action. So alam naman ho natin na sobrang pagkaka-stress niya sa nangyayari kay Pastor Apollo Kibuloy at sa AC Minay. Kasi alam naman ho natin na ito si Pastor ay pinasubpina ng dalawang panig, yung Congress at Senado, na kung saan iba-iba ang kanyang kahaharapin na kaso ho o issue mga ka-action. Kasi iba yung issue sa Congress, iba din ang issue sa Senado ho mga ka-action. At ito nga po, lumalabas na parang si Pastor pa ang inaapi daw. Yun ang sabi ni Senadora Senadora Amy Marcos ho, mga ka-action. Di ba? O ito po, pakinggan po natin bago tayo magtuloy-tuloy. Ma'am, si Presidente, siya na mismo nag-advise kay Pastor Kibuloy na sana humarap na sa Senate at House hearing to give his side dun sa mga allegation laban sa kanya. Do you think dapat na sundin ni Pastor Kibuloy yung payo sa kanya ng Pangulo? Well, alam naman natin na talagang kapangyarihan ng Kongreso at ng Senado na mag-issue ng subpoena, talagang fundamental power yan. Pero alalahanin natin na kinakailangan bigyan ng substantive and procedural due process at saka yung karapatan against self-incrimination. Ang ibig ko sabihin, lungkot na lungkot ako sa mga pangyayari tungkol sa SMNI at kay Pastor Kibuloy. Mabait siya sa atin at higit sa lahat talagang tumutulong sa napakarami. Kaya't malungkot ako na nauwi sa ganito at sana na isaayos na lamang ito ng mas mapayapa at mas tahimik na pamamaraan. So, nalungkot ka rin ba, ma'am, na meron siyang mga allegations against the President and the First Lady na parang nakikipagsabwatan ba sa Amerika? Alam niyo yung maraming nagsasabi, yung tungkol kina Presidente Duterte, tapos yung kamag-anak nila, ganun din sa kay Pastor Kibuloy. Alam mo, kasi talaga namang tumulong sila sa lahat ng ginagawa ng administrasyon para panalo yung administrasyon. Pagkatapos may ganito, yung may, allegedly, pang-aapi. Kaya, in a way, naintindihan ko, nalulungkot ako, pero naintindihan ko kung bakit sila nagsasalita ng ganyan. Ano sa tingin yung dapat na gawin para matapos itong issue na ito? Sa ngayon, andyan na. We are in a legal situation. Susundan na lamang yan. Kasi, ariyan na. Pero, ganun pa man, naasahan ko na maisaayos yan sa lalong madaling panahon. At alalahanin natin ang karapatan ng lahat, including due process and the right against self-incrimination. Tapos yung mga nagsasabi ng extradition, wala namang extradition request, ba't kayo nagmamadali? Labis naman. So yun na ho mga ka-action, mga kakamping no, na pagkikinggan na po natin si Senadora Amy Marcos. Di ba? Parang inaapi daw ito si Pastor, mga ka-action. At gusto ni Amy na sana matapos na sa mapayapang paraan. Pero ang tanong ho namin, Senadora, paano po matapos sa maayos na paraan kung hindi nga po humaharap ito si Pastor sa mga testigo ni Senadora Risa Hontiveros? Sige, ipagpalagay na natin ang sinabi mo na matulungin siya, maraming natulungan at mabait. Granting na totoo ang sinabi mo, Senadora Amy. Okay. Pero sapat na ba yun?
para hindi harapin ni Pastor Kibuloy ang mga complainant na kung saan inaakusahan ho siya? Sapat na ba yun na batayan para sabihin mo na parang inaabsuelto mo ito si Pastor? Okay lang pala sa inyo, Senador Amy Marcos? Oo. Kung totoo na malaking tulong sa inyo ni Pastor sa pagkapanalo ni Mr. President Bongbong Marcos. Pero paano naman po itong mga complainant na kung saan nga po sila ay may mga salaysay na sila ay naabuso? Hindi nyo ba pagbigyan na pakinggan ang side by side? Di ba? Para maging patas naman po kayo. Di ba? Kung kayo stress na at nalulungkot po kayo dahil hindi nyo gusto ang nangyayari ngayon kay Pastor, pero wala po tayong magagawa. Di ba? Dumadaan po, take note, Senadora Amy ha, dumadaan po yan sa due process. Paharapin nyo po si Pastor at yun ang magiging due process para sagutin ang lahat ng mga aligasyon ng mga testigo ni Senadora Risa Hontiveros. Diba? Dumadaan po yan sa due process. Kaso nga lang, si Pastor po ang tumatanggi sa nasabing mga imbitasyon. So alam mo naman pala na may kapangyarihan ang Senado at Kongreso na magpasubpina. Kaya kung ako po sa inyo, para makamit nyo po ang sinasabi nyong mapayapa, maayos at mapayapa na matapos ito, advise nyo din po si Pastor na harapin niya na lang po ito. Nang sa ganon, mapakinggan ho natin ang panig niya. Kasi maraming naghihintay ng kanyang sagot sa mga aligasyon ng mga testigo ni Senadora Risa Hontiveros. Kapag hinarap niya po, Senador Amy Marcos, yun po yung magiging due process. No? Kaya sana, kumbinsin nyo si Pastor para matapos na ito, para masagot niya na. Diba? Para malinis na rin ang kanyang pangalan. Hindi naman siguro kabawasan ang pagkalalaki ni Pastor kung humarap siya sa Senado para sagutin ang mga aligasyon ng mga testigo ni Senadora Risa Hontiveros. Bagkos, hahangaan pa siya. Diba? Kasi hinarap niya ng buong tapang ang mga aligasyon ng mga testigo ni Senadora Risa Hontiveros. Yun lang ho mga ka-action, mga katamping no, share ko lang ho sa inyo. Maraming salamat po sa ating mga viewers Luzon, Visayas, South Mindanao, all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Good evening everyone.